Mga presidentiables sinagot ang ilang issue habang patuloy ang pag-iikot sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Samantala, Senator Manny Pacquiao ipagtatanggol ang karapatang pantao laban sa extrajudicial killings. Nangako si Senator Manny Pacquiao na hindi niya papayagan ang anumang uri ng extrajudicial killings kung sakaling maluklok sa pwesto. Sinabi ito ni Pacquiao kasabay ng International Human Rights Day. Ayon pa kay Pacquiao, poprotektahan at ipapalaganap niya umano ang karapatang pantao at nanawagan na i-report ang anumang pagpatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte at sa banugong laban kontra sa iligal na droga. Nais rin tutukan ni Pacquiao ang sports at welfare. Ang unit team ni dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte ay umikot sa 5 rehiyon sa bansa ngayong linggo. Unang tinungo ng unit team BBM Sara ang Davao City nitong Martes at sinundan ng unang salbo ng kanilang motorcade caravan sa Quezon City. Nitong Huwebes sa Cavite naman nagsagawa ng motorcade caravan ang BBM at si Mayor Inday. Nitong Biyernes sa Laguna at itong Sabado sa lalawigan ng Rizal. Sabi ni Bongbong Marcos, ia-announce daw niya ang kanyang senatorial lineup sa mga susunod na araw. Sa ngayon kasi, sina dating Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Mark Villar pa lang ang nasa senatorial lineup ng unit team. Si Manila Mayor Isko Moreno nangako na papalakasin umano ang kakayanan ng ating Philippine Navy at ang mga Coast Guard upang makapagpatrolya at maprotektahan ng mga isla. Ayon pa kay Moreno, babalik lamang umano ang China sa kanilang nasasakupan kapag may maipakita na tayong depensa sa ating karagatan at sa ating mga teritoryo. Ang Lacson-Soto tandem ni Senator Ping Lacson at Senate President Vicente Soto III ng Partido Reforma hindi raw nakikitang i-endorso sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 elections. Kinikilala naman daw ng Partido Reforma standard bearer ang anumang pag-i-endorso, pero ayon kay Lacson, hindi raw dapat i-demand sa Pangulo ang pag-i-endorso dahil ayon sa kanya, hindi raw ito dapat hinihingi. Git pa ni Lacson, maganda pa rin umano kung i-endorso pero ang kailangan nila sa papalapit na eleksyon ay ang boto ng taong bayan. Nais din na Lacson na labanan ng korupsyon at incompetence. Bumisita sila sa Dumaguete City. Dumalo naman sa isang konsultasyon kasama ang mga transport sectors sa isang barangay o sa ilang barangay sa Tugatog, Malabon sina Labor Leader Cal Yodo de Guzman at ang kanyang running mate na si Walden Velio at nakipaghalubilo sa mga sektor ng kababaihan upang marinig ang kanilang hinaing. Si Senador Bongo ipagpapatuloy umano kung ano ang sinimulan nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na may isang vlogger na nagsasalita sa kanyang live, sa kanyang vlog, no, na kapag manalo daw si BBM, sisingilin daw po tayong lahat ng mga pumuporta na sa kanya ng ginto, no, sa loob ng 6 na taon. So, pagsabihan natin itong vlogger na ito, ang dami niyang followers, ewan ko nga bakit mayroong nagpa-follow sa kanya, wala naman pong parang katuturan yung mga sinasabi niya, parang aw, ngawa-ngawa lang sa social media. Oh. So ako personally, bilang BBM followers and supporters, hindi ginto ang habol ko kay BBM. No, hindi ginto ang habol ko kay Bongbong Marcos. No? Dahil alam niyo ba kung bakit ko pinili? Sa maraming nagtakbo, no? Nagtakbo na pagka-presidente, pagka-pangulo sa ngayong darating na halalan. Bakit po si BBM ang pinili ko? Dahil ramdam ko eh. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa taong bayan, pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Hindi lang siya, kundi yung halos buong pamilya niya. Mula kay Imelda, no? Andyan si Amy Marcos na naging senador. Tapos, syempre, yung kanyang mga anak, mararamdaman mo talaga yung breeding ng talagang tunay na makabayan, maka-Diyos, makabayan, makatao. Yun yung nararamdaman namin. At lalo na ako personally. Pagsabihan natin itong vlogger na ito, ewan ko kung hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob, hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kahihiyan, yung tibay ng sikmura sa kanyang mga sinasabi sa social media. Alam nyo, I am always emphasize na tayong mga vlogger, kayong mga vlogger, kumikita kayo sa YouTube, kumikita kayo sa Facebook, kayong mga vlogger, ayusin lang yung mga pananalita. Kasi kahit na halimbawa, I am one of the Bongbong Marcos loyalist, I am the Marcos loyalist, parang hindi naman din katanggap-tanggap na sabihin ninyo sa social media na kami na mga bumoto at manalo, for example, si BBM, pala rin na manalo si BBM at mananalo talaga pag hindi dayain. Okay? Bibigay ko sa iyo yung punto kung ano yung kahinaan ni Bongbong Marcos at yung lakas ni Bongbong Marcos. Ito lang nangyayari. Okay? Sabihin ko sa inyo, di ko alam kung saan kumukuha ng tibay at lakas ng loob itong vlogger na ito. Ang dami nitong followers sa social media eh. Lahat ng mga vlogger na nagsasalita patungkol sa kay Bongbong Marcos, favor kay Bongbong Marcos, binabanatan niya. Considering na itong mga binabanatan niya ng mga vlogger ay mga kaibigan nila ito.
Kaibigan nila ito, magkakaibigan sila noon. Nagkahiwa-hiwalay because of what we call dissenting opinion or political opinion. Yun yung nangyayari. Nakakalungkot lang kasi minsan na rin silang nagsama-sama sa panahon ng 2016 election sa pagkampi kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga tinawag na the diehard Duterte supporters. But ako, I am very vocal, naging supporters, naging followers, nagiging voters ako ni President Rodrigo because siya lang yung may arang-arang maliban po kay Meriam Defensor Santiago. So yun ang yung aking punto. Kaya lang lumabas ito na parang sabi ng isang vlogger na ito na sisingilin daw nila tayo na mga bumoto kay Bongbong Marcos o sa idol natin kapag manalo sa loob ng 6 na taon, ginto ang hinahanap. Ang kapal naman ng mukha ng vlogger na ito. Por Diyos, por Santo. You are one of the reason why people supposed to be understand each other and have what we call better understanding, good human relationship and social ethical what we call these relations. Ikaw ang magsasabi na sisingilin mo ang lahat ng mga bumoto kay Bongbong Marcos ng ginto? Nagpapanipaniwala ka sa mga sabi-sabi or either that is part of theory, conspiracy theory, or that is subject to be proven. Tapos ngayon sabihin mo, marami na kayong issue, bayaran ang mga BBM supporters. Tapos ngayon hanapan nyo kami ng ginto dahil gusto namin butuhin kasi akala mo mamimigay si Bongbong Marcos ng ginto. Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral mo sa bago ka magsatsat ng ganun? Ganun ba kababa ang tingin mo sa taong bayan na magsuporta sa isang kandidato na hindi mo sinusuportahan dahil taliwas ka sa kanyang prinsipyo, paniniwala at paninindigan bilang magiging susunod na pinuno ng bayan? Kasi you are very much structured kasi andun lang, akala mo wala nang ibang breed of leaders na susulpot? Hindi naman po dapat ganun, sir. Kayo na po ang magpangalan dyan sa tao na yan. Saan ka kumukuha ng kahihiyan na sabihin mo na magsingil ka sa taong bayan na kapag manalo itong kandidato na ito, yung idolo ng mga tao, tapos sisingilin mo sa loob ng 6 na taon yung ginto? Sinong kabuang, sinong baliw ang magbibigay ng ginto sa bawat isang Pilipino na magboto kapalit ng boto sa kanya? Huwag naman kayong magbigay ng hindi maganda kasi sabi ko nga, tayo na mga nagsasalita sa social media, instead na maging reason tayo para magkahiwa-hiwalay ang prinsipyo, paniniwala, paninindigan ng mga tao, dapat tayo ay maging instrumento para magkaisa despite of our differences in terms of religion, in terms of political point of view, instead of political standpoint. So dapat ganun ang ating i-aim. Whether you are a blogger of these particular candidates, i-discuss lang kung ano ba yung makaya ng kandidato mo at hindi makaya ng kandidato na hindi mo kayang suportahan so that people can realize because there are so many undecided. Okay? So yun sana yung advice ko sa tao na ito. Ayaw niya patulan ng mga mayayabang. Pero itong vlogger na ito sobrang yabang. Hindi ko alam. Do you think kung wala kang kita sa YouTube at wala kang kita sa Facebook, magsasalita ka kaya na ganyan ka anghang? When it comes to, I don't even know you, but karapatan namin na sagutin kayo na mga vlogger against kay BBM. Karapatan namin in our simple way because naniniwala kami, magbibigay kami ng suporta, magbibigay kami ng boto, kahit hindi hingiin sa amin ni BBM na butuhin namin siya. Tapos, magpariwara kayo dyan sa mga sinasabi pa ng iba dyan na mga nanunuyo ng boto. Kaya hindi na kailangan ni BBM manuyo ng boto because taong bayan na mismo ang nagsasabi na okay, ganito yan. Sawa na kami sa mga pangako ng mga politiko, sawa na kami sa mga pang-aapi, sawa na kami sa mga accusations laban kay Marcos. Ngayon bigyan namin ng chance si Bongbong Marcos na patunayan niya na nagkamali pala yung some other groups sa pagsabi ng kanyang pagkatao. 'Di ba? So, sa totoo lang, hindi ba kayo nahiya? Alam niyo sa totoo lang, do you think ang milyong-milyong Pilipino na nagboto sa kanya nung panahon ng 2016 election bilang Vice President, do you think umaasa yan na bibigyan sila ng tipak ng ginto? Nakarinig lang kayo ng tinatawag na mga theory, conspiracy theory, nakarinig lang kayo ng mga iba't ibang kwento ng mga spiritual groups with regards to the Marcos Gold. Ngayon ang ibabalik ninyo sa amin, nabutuhin namin si Bongbong Marcos, katapos kapag manalo at walang maibigay na ginto sa amin si Bongbong Marcos, sisingilin mo kami. Hello, anong klaseng tao ka? 'Di ba? Ang kapal naman ng mukha mo na magsalita ng ganun. Hindi kami bayaran. Ha? Banat ka ng banat. Hindi ako vlogger, sir. Sa totoo lang. Ito lang sana yung gusto kong sabihin, ha? Pangpangalanan ko na. And attention, Mr. Banat Bay. Okay? Attention sa vlogger na si Banat Bay. Hindi man kami ang pinaparinggan mo, pero parang kami. Kasi alam nyo kung bakit? Gusto naming manalo si BBM. Kaming mga supporter ni BBM, may narinig ba kayo na nilalait namin ang kandidato na sinusuportahan ninyo? Very unfair. Kung sa tingin ninyo hindi kayo sinasagot ni Bongbong Marcos, kami na mga ultimo, mga ordinaryo na mga naniniwala sa kanyang paninindigan at prinsipyo, sa kanyang pagiging nasyonalismo, hindi naman po kami papayag na yurakan ninyo ang aming pagkatao at sabihin po ninyo na bayaran kami,
Pagkatapos sabihin ninyo, singilin ninyo kami kapag manalo ang aming idol ng ginto. Hindi naman po dapat ganon. Hindi naman po dapat yan, Mr. Banatbay, ang atake mo sa taong bayan. Di ba? Masahol pa sa baho ng bagoong ang laman ng bunganga mo kapag nagkapagsalita ka sa social media. Hindi mo ba nakikita yung mga sarili mo? Parang pinipilit mo na lang panindigan yung mga panindigan mong baluktot, yung mga paniniwala mong baluktot. Nakarinig ka ba sa mga BBM followers na nilalait yung kandidato na gustong-gusto mo? Saan ba talaga? Sino ba talaga ang gusto mong suportahan? Okay? Alam mo, sa totoo lang, Mr. Banatbay, my advice to you, hindi naman kita kaibigan. Wala namang nagsasalita at wala namang naglakas loob na magsalita at magsabi sa iyo. Kami na mga BBM supporters at mga followers, sa totoo lang, kung ano ang mangyari kay BBM sa halalan, basta patas lang at walang dayaan, tanggap po namin yun. Kasi ayaw ng aming sinusuportahan na magkagulo. Kayo, kapag alam ninyo kaya na manalo si BBM, ano kayang gagawin ninyo para lumusot yung kandidato na sinusuportahan ninyo? Hindi naman po dapat ganon. Gusto ko ang tapang mo, gusto ko ang apog mo, gusto ko ang mga timbre ng boses mo, pero hindi ko gusto ang laman ng mga salita mo dahil para sa akin, wala siyang kalaman-laman. Even though how close you are to the President of the Republic of the Philippines. Why? I am not supposed to comment this, but I don't believe you the moment that you interviewed President Rodrigo Roa Duterte. Why? Binaba mo ang level ng pagkapap ng Pangulo ni President Rodrigo Roa Duterte. I am also a DDS. But it so happened na hindi tumakbo ng Pangulo si President Duterte kasi hindi pwede. That's the reason why. President Rodrigo Bongbong Marcos is not an option for me. He is a disdained president of this republic. Sinabi ko na yan noon pa. So, pag lahat ng mga nagsasalita sa social media, ang sinasabi nila vlogger daw yan. Ako, hindi ako vlogger ni BBM. I am not a certified vlogger of BBM. I am talking as an ordinary citizen. I am speaking in front of the Filipino people to tell that we need that BBM will win because we do believe, without prejudicing, without criticizing other platform or other candidates, without destroying their credibility, just like what you did. I admire brilliance, but I don't admire you totally because you don't have wisdom to discuss matter, especially with regards to the national issues. Nagkataon lang na malapit ka sa mga matataas na mga tao. 'Di ba? Kaya tandaan mo, sabi ng isa dito, Sir Glenn, masking 5 duling walang ginahatag si BBM sa amin bayad. BBM Sara pa rin kami, Sir Glenn. Buong pamilya ko BBM Sara kami from Cavite at Davao. Tapos ang lakas ninyong sabihin na bayaran ang mga followers ni Bongbong Marcos. Gamitin niyo yung logic. 'Di ba? Huwag naman ganun masyado. Pareho, hindi ko alam kung sino ba talaga yung sinusuportahan mo, kung taong bayan ba talaga, o ang kandidato mo lang. That's why my advice to you, Mr. Banatbay. Okay? Huwag mo masyadong angasan ang taong bayan. Huwag mo masyadong ipagmayabang kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon na talento para mag-discuss ng mga issue ng bayan na wala diri wala dito. Hindi ka na nga lang pinapatulan eh. Kasi alam mo kung bakit. Ako, I am very sorry I'm talking to you, Mr. Banatbay. Okay? Hindi ko nga alam kung Banatbay ka ba o baka ikaw nga siguro yung bayaran kasi in the first place, hindi ka naman magsasalita sa social media kung wala kang kita. Tama? Oo nga, hindi ka nga binabayaran ng kandidato na sinusuportahan mo. Pero alam mo kung totoo, pataas ang views mo. Pataas ng subscriber para magkapera ka. Ngayon may maglakas ng loob. I am not a vlogger of Bongbong Marcos but I will defend Bongbong Marcos. Why? Because hindi ako bayaran. I don't even get any centavo from YouTube and from Facebook. Kung I consider myself as a legit blogger without getting my compensation because I don't want. Hindi ibig sabihin na hindi ko kailangan ng pera. But kung pa-credible at saka pa-credible lang, I am talking in front of Filipino people without asking in return. Katulad ng magkasalweldo ako, magkasahod because I am not getting paid by the Facebook and YouTube. Pero kayo kaya, 'di ba? Hindi ko sinasabi na naloko mo yung mga followers mo. Hindi ako sold out, Sir Banatbay, sa mga style mo kasi alam yung style mo, patapang-tapangan. Pag ganyan, hindi na yan siya what we call this letting people understand eh. You are teaching people na magiging iskandaloso. Tama? Hindi ko nga alam eh. I don't even asking kung saan ka nag-graduate, kung ano ba yung natapos mo kasi para sa mga argument na sinasabi mo, may punto pero parang mas maganda pa mas matalino pa yung estudyante ko na nag-graduate ng valedictorian. Sa totoo lang. Kung ganun kababaw
ang argument mo pagdating sa amin ng mga followers at saka supporters ni Bongbong Marcos, na singilin mo kami ng ginto, hindi naman po kami naghahangad ng ginto kay Bongbong Marcos eh. Alam mo kung bakit? Dahil sabi ko nga, as a follower, as a supporter, kung manalo si Bongbong Marcos, hindi naman na kami hihingi na sa kanya ng bigas eh. Ha? Pag manalo si Bongbong Marcos, magiging masaya kami sapagkat naniniwala kami na mas lalong uunlad ang bansang Pilipinas. Hindi dahil sa ginto na naka-attach sa pangalan ng kanyang ama. Ay, di ba? Bongbong Marcos is pang-tatlo sa pinakamayaman na tumatakbo ng Pangulo with an asset of almost 200 plus million pesos. Samantalang yung ibang kandidato, they declared in their SALN, Statement Assets, Liabilities and Network, a matter of 3 billion pesos. Ang layo naman ng 3 billion pesos sa 2 point something million or 200 something million. Malakas lang kasi yung apog mo, Mr. Banatbay, kasi nga, we are in a democratic country. Pero, kung hindi ka kasi butatain at sawatahin, o ngayon, ako I am voluntarily and I offer myself to discredit your claim. Tingnan natin kasi lalabas na ikaw yung katawa-tawa because, first and foremost, wala akong tinatanggap. Ngayon ako ang magpapatunay. Ako ay nagsasalita bilang taga-suporta ni Bongbong Marcos. I am not a blogger. I am a follower and a Marcos loyalist. Ngayon kapal ng mukha mo, sabihin na bayaran. Ngayon ako ang magpatutuon na hindi po kami bayaran. Because first and foremost, I never received any single centavo from Bongbong Marcos camp. And I don't even receive any single centavo as part as what we call the salary sa Facebook at saka sa YouTube. Ito ang isang simpleng tao na hindi kayang bayaran. Ang tanong, wala ka nga bang natanggap? Pag mag-akusa ka sa amin ng mga followers at saka supporters ni Bongbong Marcos, parang alam mo ang pumapasok at lumalabas sa mga bank account namin. Do not deceive Filipino people. Do not making stories. Diba? Don't accuse us. Bakit as ang dinictate ko dito? Kasi walang maglakas ng loob na magsalita tungkol sa iyo. Kasi imagine, dikit ka kay President Duterte, dikit ka kay Senator Bongo, dikit ka kung kanino-kanino dyan, dikit ka sa mga trapo ng mga politicians. Alam ko kapag kapag narinig mo ito, maririnig mo ito kasi ang dami mong followers eh. Kasi alam mo sa totoo lang, I will make use this opportunity kasi ang daming mga vloggers na ina-upload na lang din yung live ko sa YouTube. And I'm very much happy for that. But for the information of everybody, hindi ako nakaka-receive ng kahit na anong pera dyan sa Facebook o saka sa YouTube bilang tagapagsalita, bilang tagapagtanggol ni BBM. So ngayon, nagpasaring ka sa amin, nasingilin mo kami, hindi po kami patay gutom sa ginto, Mr. Banatbay. Oo, sa totoo lang. Kapag makapanira ka, alam mo sa totoo, tandaan ninyo, I will educate you Filipino people. Bakit ang lakas ng vlogger manira ng isang public personality, including BBM, including Manny Pacquiao, including Leni Robredo, including Lacson or sino pa rin dyan ng mga kakandidato or any personality seeking for a position in the government, dahil hindi po makapagsalita at makapagsagot kasi pag pinatulan yung issue, magiging demerit yun sa pagkatao niya. Di ba yun ang konsepto natin ng mga Pilipino? Okay? Kaya nga, kahit na anong paratang ninyo kay Bongbong Marcos, hindi sinasagot ni Bongbong Marcos kasi alam nyo kung bakit? How can he defend himself? Hinusgahan nyo na eh. So useless na sagutin yung issue. Wala na kayong issue tapos ngayon ginto na naman. Parang ang kapal ng mukha na magsabi kayo ng mga ganyan-ganyan. Narinig nyo ba, Mr. Banatbay, ang sarili mo? Attention, Mr. Banatbay. Don't you worry, pipitsugin lamang po ako na what we call this, taga-suporta. Okay? Sabi ni Althea Ilak, sino bang binigyan ng ginto si Banatbay? Mukha mo Banatbay ay puro ka pera. Tama, puro pera na lang. Wala na kayong ma-issue, bayaran kami ng mga supporters. Lahat ng mga followers ni BBM, lahat ba na magboto kay BBM, bayaran para mo malaman, sa totoo lang, Mr. Banatbay, voluntaryo yan ang pagmumotorcade ng mga tao. Hindi mo yan sila pwedeng tigilan. Hindi mo yan sila pwedeng pagsabihan na huwag silang sasali kasi gustong-gusto nila, partida pa yan na pandemic pa ngayon. They don't even they don't even mind kung ano mangyari sa kanila sa daan. Ano mangyari sa kanila sa kumpul-kumpul ng mga tao, maipakita lamang po nila yung kanilang suporta at pagmamahal kay Bongbong Marcos at saka kay Inday Sara. Tapos ngayon magpaliwanag ka sa mga tao, tapos ang angas-angas mo pa, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ako pwede kong sabihin na wala kang hiya, pero ako kapag sinabihan mo ako, malulugi ka sa akin kasi alam mo kung bakit? I can prove that I am not a bayaran. How about you? Where did you get your salary? Where did you get your salary? Oo, hindi galing sa kandidato. Oo, di ba nanggaling sa Facebook at saka nanggaling sa YouTube?
You are getting paid by destroying the credibility of a candidate na ayaw mo sa prinsipyo at paniniwala niya. Itong mga vlogger kasi na ito, sa totoo lang, itong mga vlogger na banat lang ng banat ng banat, wala yan silang pakialam. Kasi alam mo kung bakit? Pag tama yung sabihin, point din sa kanila. Pag mali yung sabihin nila, point pa din sila. Kasi nga, gustong-gusto ng mga tao eh. Gustong-gusto ng mga tao, hindi naman natin masisisi yung mga tao kapag ibisita yung page ninyo, ibisita yung channel ninyo. O, tapos ang ibang mga tao nagbunyi pa sa mga sinasabi ninyo. Wag mong ipagmalaki kung ano man yung mga talim ng dila mo para akusahan mo ang mga supporter ni BBM na mga bayaran at the same time naghihintay ng ginto. Parang sasabihin ko ito para paniwalaan ako. Hindi naman ganun. That's why may advice sa iyo, Mr. Banatbay. Habang may natitira ka pa na talino sa utak mo, gamitin mo sa kabutihan. Huwag mong gamitin sa kasamaan. Do not persuade Filipino people to believe what you believe in a wrong move. Kasi ang tingin ko sa iyo, wala kang pakialam kung ano lang ang maglalabas sa bunganga mo. Basta mapanood lang ng tao yung vlog mo. 'Di ba? Salita ka ng salita dyan. Lahat na lang. Alam mo sa totoo lang, Mr. Banatbay, ang ginto, nasa puso po yan. Hindi na sa pawn shop. Mula sa ninuno namin Marcos na, kaya Marcos kaming lahat, sulit na sulit kami BBM. Kasi yung mga Marcos loyalist, hindi po nababawasan yan, Mr. Banatbay. Dumadagdag yan, lalo na ngayon inaapi ninyo. Kaya kami din minsan, nagpapasalamat din sa inyo ng mga detractors. Nagpapasalamat din kami kasi alam nyo kung bakit. Ang analyzation ko dyan, nakatulong kayo ng malaki kay Bongbong Marcos. Kasi instead na ibaba ninyo, umaangat kasi lalong inaapakan, lalong babangon at babangon yan. At ang alam mo sa totoo, ibabangon at ibabangon yan ng sambayanang Pilipino.